Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Sa nakaraang dalawang linggo po ay atin pong napag-aralan ang dalawang uri ng pintuan na kung saan po ay pinapasok ng tao na yun ang doon makikita kung saan patungo ang kanilang buhay sa walang hanggan. At ganoon din ang dalawang uri ng mga nakikinig na inihambing sa o inihalin tulad sa dalawang uri ng manggagawa o nagtatayo ng bahay na kung saan ay dalawang uri ng pundasyon na kanilang ginagawa na magpapakita kung anong uri ng buhay ang kanilang patutunguhan, hindi lamang sa pangkasalukuyang buhay, kundi sa walang hanggan. Kaya yung dalawang paglalarawan na ito ng buhay ay nagsisilbi na parang concluding lessons, pangwakas po na katuruan ng Panginoon sa napakahabang series ng kanyang katuruan mula sa chapter 5 hanggang chapter 11. Kaya hindi po tayo umaalis dito dahil po sa pagpapatuloy po na makikita natin kung paano po kahalaga yung kanyang mga tinuturo dito. Kaya kung magbabalik tanaw po tayo sa nilalaman ng buong katuruan at kautusan ng Panginoon sa mga talata rito ay mauunawaan po natin na ang puso ng Panginoon para sa lahat ng mga totoong Kristiyano ay ang magabayan sila sa tamang attitude at motibo sa kanilang pagharap sa iba't ibang aspeto ng buhay sa bawat araw-araw na kanilang pakikipagsapalaran sa buhay na ito. Kaya tutungo po tayo rito, babasahin po natin Matthew chapter 6, verses 19 to 34, dahil ang pamagat po natin ngayon ay the center point of Christian life. So, basahin po natin, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body, so then, if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. For this reason I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, and they do not sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they? And who of you may being worried, can add a single hour to his life? Do they spin? And what? Look at the lilies of the field grow. They do not toil, nor do they spin. Yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith? Do not worry then, saying, what will we eat, or what will we drink, or what we will wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. Samahan po ninyo ako sa maiklip manalangin.
Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, luwalhatiin ka, Panginoon, sa kaitastaasan. Sa iyong walang hanggang kapangyarihan at sa katapatan ng inyong pag-ibig na inukol po ninyo sa amin, Panginoon, na sa kabila po ng lahat ng aming mga kakulangan at pagkukulang, sa kabila po ng aming mga kalituhan at katigas ng puso, nananatili po kayong tapat, Panginoon, na inaakay po ninyo kami tungo sa katuparan ng pinakamabuti mong palatuntunan para sa aming mga buhay. Aming Ama, muli salamat sa pribilehyo na patuloy po kami nagagabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hinihingi po namin, Panginoon, na lukuban mo ang bawat lugar na kinalalagyan ng bawat isa sa amin. Maghari po ang inyong banal na presensya. Kaugnayin po ninyo ang bawat isa mula sa inyong mga salita, Panginoon. Natanggapin po namin ang mensaheng naaayon sa ninanais mo na makamit ng bawat isa sa amin. At ipahintulot po ninyo, O Diyos, na maunawaan po namin ang ninanais mo. At maunawaan po namin, Panginoon, ang aming patutunguhan kung kami po ay tunay pong lubos na nagpapasakop sa iyo. Panginoon, ipahintulot po ninyo na tumimo sa bawat puso ang mensahe ng inyong banal na salita. Hindi lamang po magtutuwid sa aming landas, kundi huhubog sa aming buhay espiritual. Hanggang sa ang lahat po ay maging ganap at lubos sa inyong paningin. Salamat po sa inyo lamang ang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. So, dito po sa ating aralin ngayon, makikita po natin mula po sa ating pamagat na center point of Christian life, marahil iniisip natin ang center point na ito. Marahil po kung itatagalog natin yun, wala eksakto kung pagkatatagalog nito, pero ang pinaka-sentro, ang pinaka-gitna, ang pinaka-buod ng buhay Kristiyano. At unti-unti po natin titingnan ito. Simula po tayo sa maikling introduction. Kanina po ay hindi po introduction ng ating lesson yun, kundi nais ko lamang po maunawaan natin kung saan po tayo nagmumula. So point number 1 na gusto po natin makita rito. In our lesson today here in Matthew 6 verses 19 to 34, we can understand that the central point of the Lord's teaching and commands is the attitude of the heart of man toward his relationship with the material world, which affects his temporary life here on earth, and all the way to the next life in eternity. Okay, dito po, marahil, yung binanggit natin dito yung attitude of the heart. Ano po? Sa patungkol po sa mga material na bagay ng mundo. Ngunit, mahalaga rin po na gusto kong makita natin, hindi lamang po yung ating relasyon sa mundong ibabaw, kundi yung pong attitude ng puso natin patungkol po sa ating pagtanggap sa bawat katuruan ng Panginoon. Kaya dito po ay nagkakaroon po kasi ng napakalaking problema ang tao dahil po sa pakikipag-agawan ng mga bagay ng sanlibutan sa nais ipagkaloob sa atin ng Panginoon ang biyaya na mula sa kanyang banal na salita. At ito po yung problema na hindi lubos na magagap ng tao sapagkat overwhelmed na po tayo ng lahat ng mga katuruan ng mundong ito na siya nakaka-apekto sa ating pansamantalang buhay dito sa mundo. Kaya nawa po ay magkaroon tayo ng bukas na puso na handang makinig, magpakumbaba at tanggapin ang katotohanan na iahayag ng salita ng Diyos. At magkaroon po tayo ng pagmumulat ng ating spiritual na mga mata sa pangunawa sa nais pong ipagkaloob sa atin ng Panginoon ngayon.
So point number 2, na gusto natin makita rito, the Lord's straightforward command regarding handling of material things. Nauna na po ito siguro na ating titingnan, yung tungkol po sa relasyon sa mga bagay ng mundo, na verses 19 to 21, kasi ito po yung una niyang sinabi. Sabi po niya, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart be also. So, dito po unang-una, makita po natin yung attitude ng tao sa pagtingin sa mga material na yaman. Dahil ito po yung pinakauna na nakikita na nilalaman ng puso ng tao. Wala po nakakakita sa nilalaman ng puso ng tao. Ngunit yung attitude po, yung kung paano pong makipag-ugnayan at tumugon ang tao sa mga bagay na dinudulot ng sanlibutan, sa mga material na bagay, ay makikita po ito sa reaction ng tao. Ito yung nilalaman ng kanyang puso ay lumalabas, at ito ang totoong nagiging sukatan ng matuwid na pamumuhay at sukatan ng totoong spiritual condition ng isang tao. Madalas po hindi po natin binibigyan ng pansin kuminsan, dahil akala po natin kuminsan kapag ang tao po ay pinagpapala sa material na bagay, siya po ay napaka-spiritual. Ngunit kuminsan ito po ay isang hindi lamang paimbabaw, kundi isang mapanlinlang na kaisipan, sapagkat hindi po sukatan ng totoong pagpapala at hindi sukatan ng totoong pagiging matuwid sa Diyos ang kasaganaan ng material na bagay. Yung po mga religious leaders noong panahon na ang Panginoong Hesus ay nangangaral din sa lupa, ay naniniwala po na ang mga mahal ng Diyos ay karapat dapat lamang na ma-enjoy nila ang mga material na pagpapala. At ito po ay isang mapanlinlang na kaisipan, dahil ang talagang ninanais ng Diyos para sa atin ay ang kabanalan. Nais niya tayo maging banal. Ibig sabihin, tayo po ay mahiwalay sa lahat ng mga kalakaran at kaparaanan ng sanlibutan. Yun po yung holiness. Yun po yung tayo po ay dinadala sa process of sanctification, papunta sa kabanalan, paglayo sa mga bagay na makamundo. Para maunawaan po natin ito, bibigyan natin ng mas malawak na kaunawan po. Letter A sa ating point na ito. The Lord commanded His listeners, particularly those who claim to believe in Him. Kasama po tayo rito. Not to make it their goal or priority in life to store up material wealth that this world provides. Ano po yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon dito? Inatasan niya yung mga nakikinig sa Kanya. At yung mga nakikinig sa Kanya, kapareho rin po natin na nakikinig ngayon. Kaya kasama po rito. Kasama po tayo. Na ang sinasabi po niya, hindi dapat na priority ninyo, hindi dapat ito yung pinag-uukulan nyo, pinakamataas na pagpapahalaga, yung pag-iimpok o pag-iimbak na material na yaman na nanggagaling sa dinudulot ng sanlibutan ito. Kasi po, yung mga abalang-abala sa pagkamal o pag-iimpok ng mga material na yaman, na ang ibig pong sabihin, ito po kasi yung minimiti, ninanais, ninanasa ng kanilang puso, ay nangangahulugan po na sila ay naniniwala at sumusunod sa katuruan ng mga religious leaders na binanggit po ng Panginoong Hesus. At ganun din yung mga false teachers at sa mga false prophets sa ating kapanahunan ngayon. Kaya po, kung inyo pong mapapansin, palagian po nating nababanggit na paulit-ulit, kasi ito yung talagang
nasasagasa sa takbo ng ating buhay sa pang-araw-araw. Ang binabanggit ko po ay ang 1 John chapter 2 verses 15 to 16. Do not love the world nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Ito po yung ini-enjoy ng tao. At ang pinakaugat po ng lahat ng ito ay yung pagnanais ng tao na mag-impok ng material na yaman. Kaya po, yung pagkakaroon ng material na yaman, gaya po na sinabi natin, hindi po isang matibay na patunay ng pagpapala ng Diyos. Kung doon lang po tayo nakatingin, hindi po ito balanse. Kaya po, ang hindi po natin naiintindihan ay maaring ito ay isang patibong ng dyablo upang linlangin ng tao at mailihis ang focus ng katotohanan ng buhay sa Diyos at sa kanyang kaharian. At ang mga puso ng tao ay mailigaw at mapatungo sa mga alalahanin ng pansamantalang buhay. Ito po yung madalas na nangyayari sa totoo lamang po. At nakakalungkot po na isipin, kaya po ang Panginoong Hesus, napakabigat ng kanyang sinabi na mas madali pa makapasok sa butas ng karayom ang kamelyo kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sobra pong extreme yung kanyang binanggit na ito, pero ito po ay isang kapahayagan ng katotohanan na madalas ay nagiging hadlang ang material na yaman sa pagpasok sa kaharian dahil po nag-iiba ang focus ng tao. Kaya po nakakalungkot mang sabihin, ang pagmamahal sa kayamanang material ay parang isang sakit o isang karamdaman, mapanganib na karamdaman na madali pong mabihag ang puso ng karamihan ng tao, maging yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Ang mga bulaang mga ngaral at bulaang religious leaders po, padami ng padami sa ating kapanahunan ngayon. Dahil tayo po ay nasa mga huling panahon na. At gayon din, parami ang tao na nahuhulog sa patibong ni Satanas. Napakarami po mga religious leaders na nagsasabing sila ay Kristiyano na nagsimula na tama. Parang tama ang kanilang simula. Ngunit ngayon, sila ay lumiko na ng landas at patungo na sa direksyon na ng maluwag na pinto, malapad na daan na binanggit ng katuruan ng Panginoon. Kaya po yung desire para sa mga kayamanang material o kayamanang makamundo, sa kakaunti man o sa malaking halaga, ito po yung nagiging mitya ng temptation o tukso ng kasakiman at pagnanasa na siyang nagiging dahilan na ang puso ng tao at ang espiritu ng tao ay nagiging alipin na po ng makamundong mga bagay. Kaya po yung panlilinlang na ito, yung deception na ito, ay talaga pong sabihin natin deadly. Hindi lamang po deadly, kundi sisira at mawawasak sa buhay ng tao dahil po ang nangyayari po ay yung pagtitiwala ng tao ay lumiliko na po, napupunta sa pagtitiwala sa mga material na yaman na para bang ito yung pinagmumulan na ng kanilang katatagan sa buhay, ng kanilang security sa buhay, sa halip na magtiwala sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya po yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano ay nalilil lang din ng maling pananampalataya kapag ang kanilang motibo o motivation o ang dahilan ng kanilang paglapit sa Panginoon
ay ang pagkakaroon ng material na bagay. At ito po, yung madalas na nangyayari. Napakaraming taon na nakararaan, kung hindi po ako nagkakamali ay 1980, 84 or 85, ay nakarinig po ako ng isang katuruan sa television. Hating gabi, mayroong nangangaral na isang Christian leader na sa pangwakas ng kanyang pangangaral, binunot niya ang kanyang wallet at naglabas ng 100 peso sapagkat wala pa pong 1,000 1,000 peso bill noon. At ang sabi po niya, do you want more of this? Then accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Para bang sinusuhulan ng tao upang lumapit sa Panginoon. Kaya po marami na ang motivation nila sa paglapit sa Panginoon ay ang pagkakaroon ng material na bagay. And this is a deception from the devil. Kaya't marami po ang nahuhulog sa patibong ni Satanas at nalilihis ang direksyon at sila po ay nalulugmok sa iba't ibang uri ng troubles sa buhay. Iba't ibang uri ng kasipayuan sa buhay. At sila ay nanganganib na mawalan ng pagkakataon na makita pang muli ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Ito po ang naistukuyin po ng 1 Timothy chapter 6, verses 9 to 10. Ito po sabi doon, but those who want to get rich fall into temptation and snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Ito po, paulit-ulit po natin itong nababasa at napapakinggan, ngunit napakalakas po ng tukso sa tao na hindi po makaiwas dahil yung napakalakas po ng pang-akit ng material na bagay sa tao na hindi nila namamalayan, patibong po ni Satanas. Letter B, earthly treasures are subject to loss and destruction in various ways, and no one can truly depend on them. Ayan, totoo po ito. Lahat po ng kayamanang material o kayamanang panlupa, anumang sandali maaring mawala, anumang sandali ito'y mawawasak, masisira sa iba't ibang kaparaanan. Ano po, yung binanggit po ng Bible dito, maaring sirain ng anay, maaring sirain ng bukbok, maari actually na masunog, maaring ito'y nakawin, at maaring masunog ang yung bahay, lahat ay mawawala. Wala pong permanente, lahat po ng ito ay maglalaho sa isang iglap. Iyon po yung gustong ipakita sa atin dito. At ang nakalulungkot po ay maaring maging kadahilanan ito ng kamatayan ng tao dahil po sa kasakiman at pagnanasa sa mga bagay na panlupa. Marami po ang nangyayaring ganito. Kalunos-lunos, ngunit hindi po natututo ang tao. Kung tayo po ay nanonood ng mga noontime show, kadalasan po ang pang-akit lagi po ay pera. At marami po ang nagaganyak po na makinig na para bang ito po yung napakalakas na attraction. Ngunit nakakalungkot po ng lahat ng ito ay makalupang pananaw na inililihis ang tao sa pinakamahalagang sentro ng buhay. Point number 3, the Lord's command and faithful advice. Ano po yung kautusan niya? Ano po yung kanyang pinapayo? Verses 20 to 21. Ulitin natin. Ito po kasi, ito na yung pinakapukod nito eh. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Saan ka mag-iimpok, sabi niya, ng iyong kayamanan? Sa langit. Bakit po? Secured po doon. May katiyakan ito sapagkat ito'y mananatili sa walang hanggan. Walang
makakapag-alis nito, walang makakasira nito. Ito po ay may katiyakan sapagkat ito ay nasa kaharian ng Diyos. At yung kayamanan na binabanggit dito ng Panginoon ay hindi po yung mga material na bagay, kundi yung pong mga gawain natin na humuhubog sa ating buhay espiritual at ang paggawa ng mga bagay na nagdadala ng kalwalhatian at karangalan sa Diyos. Marami po akong gustong idagdag na paliwanag po rito na pagpaumanhin nyo, babasahin ko lamang po sa English isa-isa kung ano po itong treasures in heaven na ito na sinasabi natin hindi bagay na nakikita, nahahawakan, hindi bagay na makamundo, kundi mga bagay na makalangit. At it is all about the life that is totally surrendered to the sovereign authority of the Lord, being not just our Savior, but Lord of life. Una sa lahat, yung lubos-lubusang pagsuko sa walang kapantay na kapangyarihan ng Panginoon Hesus. Hindi lamang po ating tagapagligtas, kundi Panginoon ng ating buhay. Kung Panginoon ng ating buhay, siya ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa ating buhay. Ito po yung tunay na pagsuko. It is a life that is fully dedicated to a love relationship with the Lord Jesus Christ, who desires only to live according to the perfect will and continually pursuing to live in His righteousness. Okay, ano po ito? Ito po yung buhay na lubos-lubusan na inialay at iniukol sa love relationship sa Panginoon Hesus. Nang tanging mithiin ay mamuhay ayon sa perpektong kalooban ng Panginoon at patuloy na isinusulong, itinataguyod ang matuwid na pamumuhay na naayon sa kanyang paningin. It is a life that desires nothing from earthly things, but eagerly looking forward to the time to dwell, for the time to dwell in the eternal kingdom of God. Okay, ano pa po ito? Ito yung buhay na walang tanging binibiti na kahit na ano dito sa mga bagay na panlupa, kundi ang pinananabikan, nakatanaw siya sa mga bagay na nasa langit at naghihintay ng panahon na darating na siya'y mananahan sa walang hanggang kaharian ng Diyos upang tamasahin ang walang hanggang kalwalhatian. Ito po yun. It is a life that is fully committed to submit himself in a perfect obedience to the will of God, no matter what the cost. Okay, ano pa po? Ito po yung buhay na lubos-lubusan na itinalaga, ikinumit sa pagpapasakop ng kanyang sarili. Pagsunod ng lubos-lubusan sa kalooban ng Diyos, kahit ano pa ang hahantungan sa buhay. Marami na po ngayon sa iba't ibang bansa ang mga pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, ngunit nananatili silang matatag hanggang sa huling hininga. Ito po yung totoo na pagpapatunay at tayo po hindi pa dumarating sa ganitong pangyayari at hindi po natin alam kung darating sa atin o hindi. Ngunit sa mga maliliit na bagay po tayo ay nasusubukan, sa mga pagsubok na maliliit, sa mga dinadaanan po natin na pagdurusa kahirapan na napaka-simple. Kuminsan dito po tayo nasusubukan. It is a life that finds no joy nor happiness, no fulfillment nor commitment from everything that the material world can offer, but rather continually seeking to be filled with the fullness of life in Christ Jesus. Okay, ano po yung sinasabi natin? Ito po yung buhay na walang nakikitang kagalakan o kaligayahan, walang katuparan o kapuspusan o kontentuhan ng buhay mula sa mga material na bagay na inahandog na sa lipunan. Sa halip, ang patuloy na hinahangad ay ang mapuspos siya ng buhay kay Kristo Jesus. Yun ang tanging hangad ng isang taong
totoong-totoo na sa Panginoon. Sa verse 21 po, yung binanggit kanina, yung nilalaman po nito, dito po ay nahahayag po ang laman ng puso ng tao, kung ano yung tunay na pinapahalagahan niya higit sa lahat, at kung ano yung laman ng kanyang isipan, kung saan niya ginagamit ang kanyang panahon at ang kanyang kalakasan, ang kanyang mga priority sa buhay, yung pangunahin niyang binibigyan ng kahalagahan sa kanyang buhay, ay nagpapahayag kung sino o ano ang tunay na nagahari sa kanyang puso. Kaya po, kung ang pinaka matinding gawain ng tao, effort ng tao, at pinakamahalagang panahon ng tao ay ibinibigay niya sa paghahangad ng mga bagay na material dito sa sanlibutan, na pag-aakala na ito ang magbibigay ng kasiyahan sa kanyang personal na buhay. Kapag po ganito, ang ibig sabihin, ang kanyang kayamanan ay yung kanyang pisikal na buhay. Kakambal nito ang kanyang human emotion. At dito po, yung totoong nangyayari, ito po yung totoong paglalarawan ng buhay ng mga taong makamundok o makasanlibutan. Pagpapatunay po ito na ang ganitong uring tao ay wala pong pagpapahalaga o hindi niya binibigyan talaga ng kahalagahan ang mga bagay na may kinalaman sa hahantungan ng kanyang kaluluwa sa walang hanggan. Kaya po ang Panginoong Hesus ay nagbigay po ng napakaseryosong warning at katuruan sa buhay, na binigyan po niya ng matinding diin po. Mark chapter 8, verses 36 to 37. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what will a man give in exchange for his soul? Alam po niyo paano katindi po, kabigat ito sinasabi niyo ito? Ano mapapala ng tao kung ang kanyang kaluluwa mawawala naman? Ibig po sabihin, walang katuturan ng lahat. Kaya isang kahangalan na ang tao ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa mga bagay ng mundong ito, na ang kapalit ay ang walang hanggang pagdurusa. Wala pong katumbas ang kapatutunguhan ng ating kaluluwa sa walang hanggan. Kaya po pinakamatinding trahedya kapag ang tao po ay may ganitong kaisipan. Point number 4. The sin of greed and covetousness darkens the spiritual eyes or understanding of a person. Basahin natin muli ito kung bakit ganito po yung ating binanggit. Verses 22 to 23. Sabi po, the eye is the lamp of the body. So then if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Para pong talinghaga yung binabanggit po ng Panginoon dito. Pero ang nais siyang ipakita po, ito po yung spiritual na kalalagayan ng mga Pariseo noon, nung panahon ng Panginoon Hesus ay nangangaral din sa lupa. Sila ay inalipin ng kasakiman sa salapi, at yung kasalanan na ito ang bumulag sa kanilang kaunawaan ng katotohanan mula sa mga itinuturo ng Panginoon. Ito po yung spiritual na kadiliman na tumakip sa kanilang spiritual na mga mata, at naapektuhan ang kanilang buong pagkatao, na kung kaya't nawalan na sila ng kakayahan o kahit na po pagnanais na mamuhay na matuwid ayon sa pananaw ng Panginoon, kahit sila gumagawa ng sariling kaparaanan ng pagiging matuwid, hindi na po yung pamantayan ng Diyos. At yun po yung kanilang kalalagayan nun. Kaya nga sabi, matindi ang spiritual darkness sa kanila. Kahit na po nakikinig sila, hindi nila nakikita ang katotohanan.
nalambungan na ng kadiliman ang kanilang kaunawaan. Nalambungan po ang ibig ko sabihin. Kaya po, ito ay pangkaraniwan na spiritual condition ng karamihan ng tao maging sa ating kapanahunan ngayon. Hindi lamang po sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos, kundi maging sa mga taong relihiyoso at maging doon sa mga nagsasabing sila ay mananampalataya kay Kristo. Na sinasabi nila na sila ay nananampalataya sa Diyos, ngunit ang kanilang puso ay inalipin ng mga pagnanasa at pagnanais sa salapi at mga material na yaman dahil sa kanilang maling paniniwala na nais ng Diyos na ibuhos ang material na pagpapala sa kanilang buhay. Meron po, ipagpaumanhin po ninyo, mayroon pong isang inaawit ng mga ibang churches. Kinalulungkot ko na banggitin ito, ngunit totoo. Ngunit kapag naririnig ko po ito, talagang hindi po magandang aking pakiramdam. Yung pong awiting, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala. Ang focus ng mga tao ay yung pagpapala na ibibigay ng langit para sa kanila. Sa halip na yung espiritual na kalalagayan ang ayusin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya po yung mga ganitong mga tao, hindi nila nakapapagtanto na yung kanilang kasakiman at pagnanasa ay naging kadahilanan na nawalan sila ng pangunawa sa katotohanan mula sa mga salita ng Diyos. They lost discernment, spiritual discernment of the truth. Naging self-centered sila sa halip na Christ-centered. Marami na po ang ganito sa ating kapanahunan. They desire for the gift, but not the giver of the gift. At siyempre, hindi po nila inaamin to. Kunwari, tumatawag sa Diyos, ngunit ang talagang inaasam nila, ninanais nila, ay kung ano yung ibibigay ng Diyos sa kanila. Hindi nila inaasam yung fellowship na to sa Panginoon, kundi yung kanyang ibibigay. They have a form of godliness, but their hearts are far from God. Bilanggit po ng Panginoong Hesus to nung kinote niya si Isaiah. Kaya yung kanilang spiritual na mga mata ay natakpan na ng kadiliman na hindi na nila kayang magagap ang tunay na kahulugan ng mga katuruan ng salita ng Diyos patungkol sa mas malalim na buhay espiritual at kabanalan. Yun po yung masaklap na katotohanan. Kasi ang focus nila ay yung mga bagay, yung mga pagpapalang bagay na nakikita at nahahawakan at nai-enjoy. At ang punto po rito, ito po yung mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang laman at sa kanilang emosyon. Hindi po yung pangailangan ng kanilang kaluluwa. Yun po yung masaklap at malungkot na katotohanan. That's why we hope and pray that God will humble our hearts enough to be able to realize our wrong motives in life and cause us to repent. Sana po, ipanalangin natin, bigyan tayo ng pusong mapagpakumbaba. Sapat-sapat upang mapagtanto natin ang ating mga maling motibo sa buhay. Sapat-sapat na kadahilanan upang tayo po ay magsisi at hangarin po ang tunay na pakikipagkagpo sa puso ng Panginoon. Point number 5. The Almighty God, creator of the entire universe, is the only sovereign God who deserves all the highest honor, praises, and glory and highest worship. He owns us, and He alone is to be served. He has no rival. Wala siyang karibal, wala siyang kaagaw. Verse 24. Ito po yung nais pakita rito. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other. Tingnan po yung pangwas. Or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Madiin po yung turo ng Panginoon dito. At kung bakit? Sapagkat ito po ang pinakamatinding
pang-akit ng dyablo upang ang tao ay malihis sa kanyang focus sa Panginoon. Hindi po maaring ang Diyos at ang mga bagay ng lupa. Kung sinabi niya you can serve God and wealth, hindi pwedeng dalawa ang iyong pinaglilingkuran, sapagkat ang Diyos ay walang kaagaw, walang karibal. Kumbaga sa tao, hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi po maaari. Kung pwede pong gawin ng tao yun, nakataksilan sa kapwa-tao, sa Panginoon po ay hindi pwede. At kung tayo po ay nais maglingkod, ang Panginoon lang ang ating paglilingkuran kung siya ay tunay nating Panginoon. Sa New International Version po ng Bible, ang Deuteronomy 6 verse 13 ay ganito po ang sinasabi. Fear the Lord your God, serve Him only, and take your oath in His name. Ito po yung banal na takot sa Panginoon, na siya lang ang iyong paglilingkuran at itinatalaga mo ang iyong buhay sa kanyang pangalan lamang. That's the reason why we always say this. If God is our God, our life, present and future in this world, and in eternity is fully entrusted to His hands. He is the center point of our life. Ang bawat detalye ng ating buhay ay umiinog sa Kanya lamang, sa ilalim ng Kanyang walang kapantay na kapangyarihan at kalooban. Ito po yung napakahalagang bagay. Every detail in our life revolves in the Lord alone and under His sovereign authority and will. Sa Kanya lamang po. Wala nang iba. We cannot claim that He is our God if there is something or someone above Him in the list of our priorities. Hindi po maaaring sabihin natin siya ang Diyos natin. Sinungaling po tayo kung meron nakakahigit sa Kanya sa ating mga priority sa buhay. Kung meron nakakahigit sa pagmamahal natin sa Kanya, kung may nakakahigit sa mga pinakamahalaga nating oras, pinakamahalagang pagkakataon natin, kung may nakakahigit sa mga bagay na pinag-uukulan natin ng pinakamahalaga sa lahat, kung may nakakahigit sa Kanya, hindi siya tunay na Diyos. Tayo po ay sinungaling. Kaya po, dahil po sa hindi maitatatwa ang katotohanan ng buhay ng tao sa material na sanlibutan ito ay nakasentro sa paghahangad at pagpupursige sa mga material na yaman, lalong-lalo na ang salapi na sinabi ng Panginoon, you cannot serve God and wealth. Alam po nyo yung pong wealth na ito ay actually money. Ito po, yung money po ang English translation ng wealth sa Aramaic word. Dahil ang Aramaic na salita po ay mammon, na ang translation talaga ay money. At ang mga taong makasanlibutan, ito po yung kanilang pinagkakaabalahan. Ito yung pinagsusumikapan. Ito po yung sentro ng lahat ng kanilang pagsisikap. Ang maghangad ng salapi. Para bang, sasabihin natin, hindi ba kailangan naman? Yes, pero iba po yung ito na lamang yung pinakasentro ng iyong puso. Kaya po yung pinaka-common na katuruan ng mga bulaang mga propeta at bulaang mga mangangaral ay nakasentro sa paghahangad at pagpupursige ng mga material na yaman upang sa ganon ay maakit nila ang mga nakikinig sa kanila at pumanig sa kanila ang mga ganitong tao. At kadalasan, sinasabi nilang sila ay naniniwala sa Diyos at ang Diyos ay mabuti sa kanyang mga anak, na ang nais niya ay palaging pagpalain ng tao ng mga material na bagay, lalong-lalo na sa salapi.
Ito po yung mga turo ng mga bulaang mga ngaral. Dito po nakasentro. At ito po ay isang kasinungalingan at ang ibig pong sabihin nito ay pinagsasawalang bahala ang balansing katuruan ng salita ng Diyos. Yes, this is part of God's blessing, but this is not the center of His blessing. Kaya po yung ganitong kaisipan ay pagpapatunay ng katotohanan na marami ang tao na nagsasabing sila ay naniniwala sa Diyos at nagsasabing sila ay tagasunod ni Kristo, o di kaya sinasabi nilang sila ay mga Kristiyano, ngunit sa totoo ang kanilang pinaglilingkuran ay mamon o salapi at hindi ang Diyos. Dahil ang kanilang buhay, ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay, ng kanilang panahon, ng kanilang kalakasan, ay umiinog sa paghahangad at pagkakamit ng salapi at hindi ang buhay na nakaugnay sa Diyos. Yun po yung malungkot na katotohanan. Kaya po, bilang kaugnayan po nito, pinag-uusapan natin ito, yung mga tao po na naghahangad at ang hinahabol na lamang ay salapi. Ito po yung mga taong short-sighted o yung maikli ang kanilang pananaw sa buhay dahil pinagsasawalang bahala nila ang katotohanan na ang buhay dito sa lupa ay napakaikli, na anumang sandali tayo po ay babawian ng hininga at haharap tayo sa paghatol ng Diyos. At yung mga ganitong tao ay nadiliman ng kaisipan na bulag sa katotohanan ng buhay dahil yung kanilang pananaw napakaikli. Ang kanilang pananaw ay nakatuon lamang sa mga desire nila, yung mga paghahangad nila ng makamundong kasiyahan, makamundong kaligayahan, makamundong kaginhawaan, at mga lahat ng bagay na maibibigay para sa kasiyahan ng laman. Dahil sa pagpaniniwala na ang salapi ay may kakayahan na bilhin ang lahat ng bagay na ninanais nila. Ngunit ang lahat ng ito ay panlilinlang ng dyablo. Patunay na ang kanilang Diyos, hindi lamang ang salapi, kundi ang kanilang sarili. Walang taong nakapagpatunay na kayang bilhin ng salapi ang tunay na kahulugan ng buhay, ng kagalakan, kapayapaan, katiwasayan. Wala po. Sabi nga natin lagi, maging si Haring Solomon. Pinatunayan niyang hindi kailan ito magiging totoo. Kaya po yung mga sagana sa ganitong bagay, tinatakpan po nila ang katotohanan sa pamamagitan po ng mga bagay na panlabas. Ngunit sa likod ng kanilang isipan, meron silang kaunawaan patungkol sa Diyos. Kaya lamang po ay hinahalinhin nila o sinasubstitute nila yung kalooban at ninanais ng Panginoon. Hinahalilinan nila ng self-righteous work na hindi naman nagbibigay ng kalulatian sa Diyos, kundi para sa kanilang sarili. Kaya po yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 7 verse 21, ito po yung, kaya hindi lahat ng gumagawa nito ay talagang totoo. Sabi ng Panginoon, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Yun lamang totoong sumusunod, gumagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi yung mga gumagawa ng mga bagay na sa pag-aakala nila ay mabuti, ngunit hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kaya po, ang bottom line ng lahat, yung lagi po nating expression na sinasabi, if God is not God of all, He is not God at all. Kung ang Diyos po ay hindi Diyos ng lahat ng nasa atin, hindi siya tunay na Diyos. Ang ibig po sabihin, ang Diyos ay tunay na Diyos lamang sa ating buhay kung siya lamang ang pinakasentro ng ating buhay. If He is the center point of our life, at wala siyang kaagaw, wala siyang karibal, wala siyang kapantay, tanging siya lamang. He
as He alone, the first and foremost priority in all aspects of life. Sa lahat ng aspeto ng buhay, wala na makakahigit sa Kanya. Kaya po, bilang totoong mga Kristiyano, kung alam po natin na tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, ang lahat ng ating mithiin ay buhay na tumutungo sa pagbibigay ng kalwalatian sa pangalan ng Panginoon. Yung ating kakontentuhan ay nagmumula sa ating pang-araw-araw na kaugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa katotohanan ng ating love relationship sa Kanya. Yun lamang po ay sapat-sapat na. Para po bang magsing-irog o mag-asawa na ang kapanatagan ng buhay, kagalakan at kakontentuhan ay natatagpuan kapag sila magkasama palagi. Lalong-lalo na wala nang hihigit pa kapag ang Panginoon ang ating kasama sa bawat sandali because of our love relationship with Him. Kaya po, kung totoo na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, kung totoong Panginoon ang ating Panginoon at siyang sentro ng ating buhay, wala na tayong ambisyong makamundo. Wala na tayong hinahangad pa sa mundong ito. Dahil ang tinatanaw natin ay yung eternal joy, eternal bliss, yung walang hanggang kagalakan at kaluwalhatian na naghihintay sa atin sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Alam po nyo, sa totoo lang po, bagamat sinasabi natin na lahat ng ito, God, in His graciousness, may also give us the privilege to have a taste of earthly benefits and enjoyment. Kasi po, ang pagpapala ng Diyos ay sagana. Mali lamang po kasi ang motibo ng tao sapagkat nauuna yung ninanais nila, hindi yung kung ano ang dudulot ng Panginoon. Sa kasaganaan ng biyaya ng pagpapala ng Diyos, nais din niya na maranasan ng kanyang mga anak ang kagandahan ng nilikha niyang daigdig na ito at yung mga bagay na magaganda sa daigdig na ito. Ngunit, ang isang mahalagang bagay, ang tunay na anak ng Diyos, kahit siya ay nakakaranas ng mga magagandang bagay sa mundong ito, siya ay hindi nalulunod, hindi siya natatangay ng mga bagay na makamundo. Sa halip, tinatanggap niya ang mga bagay na ito na may pagpapakumbaba ng puso at punong-puno ng pasasalamat sa Diyos. At itinuturing niya ang kanyang mga material na pagpapala na hindi para sa kanyang sariling kasiyahan, kundi sa halip ay para siya ay maging instrumento ng Diyos. Hindi niya itinuturing na ito ay pagpapasasa. Hindi niya gagamitin ito na magpasasa sa kanyang sarili sapagkat ayaw niya na siya ay matukso na ma-focus sa kanyang sarili ang lahat, o di kaya siya ay matukso ng pride. Sa halip ay siya ay alam niyang instrumento siya ng pagpapala ng Diyos. Point number 6. Life that is fully entrusted to the Lord is not affected by pressures and demands of earthly life. Okay. Ito po yung isang napakagandang bagay na kung minsan hindi natin naiisip. Kung totoo na pinagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon, kahit na ano po ang nangyayari sa buhay na ito, kahit na ano po ang dinadaanan natin, kahit na ano po ang dinanais kunin sa atin ng daigdig na ito, o di kaya ang mga pressures, tayo po ay hindi maapektuhan. Hindi na po natin babasahin yung verses 25 to 32 kasi mahaba po ito, pero dito po ay nagbigay lamang po rito ng halimbawa ang Panginoon. Halimbawa lang po ng mga karaniwang dahilan ng
worries ng tao. Kasi po hindi natin, ang dami nating, sa totoo lamang po, araw-araw po, tayo po ay nagkakaroon ng mga worries sa buhay. Araw-araw po ito nangyayari. At dahil sa mga worries na ito, tayo po ay nagiging abala. Ito po yung ating pinagkakaabalahan sapagkat para po bang tayo ay nakahatak. May pressure po ang sanlibutan na gawin po natin yung mga bagay na ito. May pressure ang sanlibutan na sinasabi, kailangan natin ito, kailangan mong gawin ito, para pong ganon. At may pressure ang sanlibutan na para bang kapag wala sa atin yung mga inihahandog niya, tayo po ay kulang na kulang sa buhay. Kaya tayo po ay nalilinlang sa pag-aakala, sa paniniwala na ang mga priorities ng ating buhay ay yung mga idinudulot o yung pagkakaroon ng mga bagay na idinudulot ng daigdig na ito. Ngunit hindi po ito totoo. Dahil sa mas malalim na kaunawaan sa tanong ng Panginoon sa huling pangungusap niya sa verse 25, pag tiningnan po natin ang verse 25 na sinasabi ron, ang emphasis po niya rito ay kung ang tao, kasi po ang malaking katanungan po rito, pansinin po natin, binigyan ng Diyos ang tao ng buhay. Hindi lamang binigyan ng Diyos ang tao ng buhay. Kung ang tao ay binigyan niya ng buhay, binigyan niya ng katawan, binigyan niya ng laman, na ang tao na pinakamahalaga na nilikha ng Diyos, at binigyan niya ng pagkakataon na maranasan, ma-enjoy ang regalo ng buhay. So makikita po natin dito, ibig sabihin po, nakalaan ang lahat ng mabubuting bagay sa tao. Ngunit bakit ang tao ay nag-worry? Kaya yung example ng Panginoon, yung mga hindi gaano mahalaga nililikha niya, gaya ng ibon, gaya ng mga bulaklak, pananim, gaya ng damo, gaya ng mga bagay sa mundong ito, kung lahat ng yan ay kinakalinga ng Diyos, inaalala niya, e di lalong-lalo na ang tao na masterpiece of His creation. Na nilikha niya ang lahat ng bagay sa mundong ito para sa kapakinabangan ng tao bago niya nilikha ang tao. Kung binibigyan niya ng pagpapahalaga yung maliliit niyang nilikha, how much more yung pinakamahalagang nilikha niya, ang tao. Kaya walang dahilan ang tao upang mag-alala o mag-worry. Kakainin ko, anong iinumin ko, anong isusuot ko. Ito po yung mga inaalala ng tao eh. Sa totoo lamang po, sa lahat po na nakikinig ngayon, hindi po ito totoong alalahanin. At ang isang deception, ang isang panlilinlang dito ng dyablo, ay akala natin, worry natin kung ano yung kakainin natin. I am sure na kahit na sino sa nakikinig ngayon, ay hindi kailanman nalipasan ng gutom dahil wala makain. Ang problema natin, namimili tayo ng kakainin. Yung bagay na katakam-takam at kinasasabikan ng ating lalamunan. Ibig sabihin, hindi na basic, kundi yung satisfaction of the flesh ang nangyayari. Ano iinumin? Walang nagkulang sa inumin, kahit nasalat na sa tubig. Ano isusuot? Wala namang tao nakahubad. Kung yung mga tao nga sa bundok na nakahubad, wala silang reklamo. Bakit tayo na maraming damit, nagrereklamo? Kapag naluma ang damit, nag-aalala na tayo. Gusto natin bumili ng bago. Kung kaya't kayod tayo ng kayod. Upang sa ganun, pag kumita, ay may pambili. And these things are luxuries of life. Hindi po masama kung meron tayo. Ngunit ang nagiging masama, preoccupied po tayo. Ito po, dito natin inuubos ang kaabalahan natin. Dito natin inuubos ang ating panahon, ang ating lakas, ang ating oras. Hindi po sa mga bagay na makalangit. At ito po yung nais pong ipakita ng Panginoon dito. Isipin po natin, binanggit po ng Panginoon yung ilan sa kanyang mga nilikha na hindi gaano mahalaga. Wala kasing halaga kung iambing natin sa kahalaga ng buhay ng tao.
Ngunit sila man ay pinahalagahan ng Diyos. Kinakalinga ng Diyos. So, ang pinupunto rito ng Panginoon, if He cares for all these things, He cares more for us kaysa sa mga bagay na yon. Kaya po isang kahangalan na tayo po ay inaalipin ng worries sa buhay. Kaya po, ang worry po ay patunay ng kawalan ng pananampalataya. At sinabi ng Panginoon sa verse 32 na ito yung katangian ng mga pagano o yung mga taong hindi na naniniwala sa Diyos. Just imagine, kung tayo pala yung nag-worry, kahalintulad pala tayo ng mga walang paniniwala sa Diyos. At yun po yung malungkot na bagay. Point number 7. The cure for worry and faithlessness. Ang ganda po nito, yung verses 33 to 34. At dito po niya ibinigay ang pinakamahalagang bahagi. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. Pansinin po natin mabuti. Utos po ito ng Panginoon. Actual na utos niya ito. Na ang dapat na focus ng ating buhay ay ang pagpupursigi ng matuwid na pamumuhay at gamitin natin ang ating mahalagang panahon, ang ating kalakasan, at ang the best ng ating kakayahan sa mga bagay na may kinalaman sa walang hanggang kaharian ng Diyos at hindi sa mga bagay na pansamantala dito sa lupa. Ito po yung gusto niya ipakita sa atin dito. Kung ang Diyos at ang mga bagay na walang hanggan, na may kahalagan sa walang hanggan, ang ating pangunahin na priority, pangunahin sa lahat, ang Diyos po kailanman ay tapat na kanyang tutugunin, hindi lamang po tutugunin, kundi ito po yung kanyang kinakalinga. Tutugunin niya ang ating mga pangangailangan. God is faithful to take care of all our needs, but not our greed. Ang problema po, yung higit sa ating pangangailangan, ang ating hinahangad, ngunit sinasabi pa rin natin na pangangailangan natin, hindi na po pangangailangan ninyo, kundi kasakiman. At yun ang napakahirap pong alisin sa puso ng tao. We desire for the things more than what we need. And so it becomes greed. Walang contentment. Okay. Narito pong isang word of caution and reminder. Paalala po lamang ito. Ano po? Contentment on the provisions of God does not depend on the measure according to men's standard of what is much and what is less. Ano po yung punto natin dito? Yung kakontentuhan sa mga bagay na dinudulot ng Diyos, hindi po ito nasusukat ayon sa pamantayan ng tao. Kung ano ang marami at ano ang kukunti, kung ano ang sagana at kung ano ang kukunti. But it is a matter of the attitude of the heart. Yung pong laman ng puso ng tao. Kasi ang tao walang kakontentuhan. It is not a matter of having so much or less, but a matter of genuine contentment on whatever we have. Because having Jesus is enough. Ito po yung hindi maintindihan kahit na po ng mga mananampalataya. Hindi naman mahalaga kung ano kung sagana ba tayo o kukunti. Hindi po yun ang sukatan ng kakontentuhan. Sa totoo lang.
At kailanman hindi maaring maging sukatan sapagkat the more you have, the more you are not contented. The more you have, the more you want more and more and more. Wala pong katapusan. Yan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Sa mga politiko po natin. At yun na nakakalungkot. Kaya ko, the more na naghahangad tayo ng higit pa sa ating pangangailangan, hindi natin namamalayan, tayo inaalipin ng kasakiman at hindi natin namamalayan, tayo po ay nadidiliman na ng pangunawa, inaalipin na tayo ng kasakiman at pagnanasa. Yun po yung masaklap. Kaya po ang tunay na kakontentuhan sa buhay ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. It doesn't really matter whether you have or you don't have. Hindi po mahalaga ano bang meron sa iyo, ano bang wala sa iyo, ano ba ang sagana sa iyo, ano ba ang wala, salat sa iyo. Hindi po. Ang mahalaga, kung si Kristo lamang ang natitira sa atin, si Kristo ay sapat na. But then, God is so gracious na hindi niya pinapahintulutan ng kanyang mga anak ay magutom. Tatandaan po natin, again and again, ang basehan ng kakontentuhan ay hindi nakasalalay sa kung paano karami ang meron ka at kung ano ang wala sa iyo. Kaya po marahil ang pinaka magandang halimbawa rito ay yung pinansin ng Panginoong Hesus na babaeng bahalo sa Matthew chapter 12 verses 41 to 44. Basahin po natin ito. Pansinin po natin ito. Ang Panginoong Hesus kasama niya ang kanyang mga alagad pumasok sa templo. And he sat down opposite the treasury and began observing how the people were putting money into the treasury and many rich people were putting in large sums. A poor widow came in and put in 2 small copper coins which amount to a cent. Calling his disciples to him, he said to them, "Truly I say to you, this poor widow put it more than all the contributors to the treasury, for they all put in out of their surplus. But she, out of her poverty, put in all she owned, all she had to live on." Grabe po ito. Pansinin po natin, pag nagbigay ng halimbawa ang Panginoon, extreme. Yung po mga mayayaman, ang yayabang, na nagbigay na napakarami, pinapakita sa tao, nagbigay ng malaking halaga, na naguhulog doon sa treasury. Pero nung sabi niya, yung mga binigay nila, kalabisan lang na meron sila eh. Pero yung binigay nitong babaeng balo, ang lahat ng meron siya. At marahil niyang hiya pa siyang binibigay. At yung babaeng balo na ito, yun ang tunay na may kakontentuhan. Kung may panahon lamang tayo, napakarami pong kwento ng katotohanan patungkol po sa bagay na ito. Ngunit ito ay patunay at ang Panginoong Hesus na mismo ang nagpapatunay sa katotohanan na ang pagpapala ng Diyos ay hindi nakabase sa pamantayan ng tao, kundi yung attitude ng heart, ng puso ng tao na kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ang Diyos ay nalulugod kapag ang tao ay may kapayapaan sa kanyang puso na kahit na anong meron siya o wala siya sa buhay. Hindi siya nag-aalala, hindi siya nag-worry kung ano ang material na bagay na meron siya o wala siya. Hindi siya nag-worry kung anong kailangan niya sa buhay. Hindi siya nag-worry kahit na anong mga sigalot sa buhay dumarating sa kanya. Why? All because the center point of his life is his relationship with the Lord Jesus Christ. Jesus is enough. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Tayo pong lahat ay tumayo. At bago tayo manalangin, sama-sama po tayo na awitin po ang awiting ito. Gawin po natin ito na confession ng ating puso. Declaration of our faith sa Panginoon. Namnamin po natin ang kahulugan ng awiting ito
sapagkat ito po'y confession ng puso ng isang totoong mananampalataya. Jesus, then silver gold, I'd rather be peace than have reached this untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's stress sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's drift sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. This world affords today. Salamat po, Panginoon. Luwalhatiin ang ngalan mo, O Diyos na banal, sa iyong walang hanggang kabutihan. Dinadakila ka sa itaas-taasan, O Diyos na banal. Wala kang kapantay, Panginoon. Walang makakahigit sa iyo at walang makakapantay sa iyo. Sa kapangyarihan, sa kaluwalhatian, at sa lahat ng bagay sapagkat ikaw ang lumikha sa buong sansinukob. All the power and the glory belongs to you alone, Lord God. For the sovereign power belongs to you alone because you are the creator of the entire universe. Ama, salamat po. Salamat po, Panginoon, na pinapaalalahanan po ninyo kami, O Diyos, na ang mundo na aming kinalalagyan ngayon ay mundo na pinakapapalooban ng lahat ng mapanlinlang na katuruan na nagmumula sa kaaway. Ngunit
Pinananatili mo kami na narito upang maghintay sa takdang panahon na iniukol mo para sa amin. At alam po namin, Panginoon, na kami ay naririto pa rin sapagkat inihahanda mo kami. Hinuhubog mo kami. Naisin mo, Panginoon, na alisin ang lahat ng mga hadlang sa amin pong pakikipag-ugnay sa inyo, sa amin pong love relationship sa inyo, Panginoon. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa aming mga paghahangad sa mga bagay ng sanlibutan. Patawarin po ninyo kami na kami po ay nagpadala sa mapanlinlang na mga tukso ng kaaway. Patawarin po ninyo kami na inuubos po namin ang aming panahon at mahalagang oras sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyong paningin. Aming Diyos, hiningi po namin ang kasaganaan ng iyong biyaya at kahabagan. Napadaluyin po ninyo sa aming mga buhay na maunawaan po namin wala nang higit na mahalaga pa kundi ang buhay kay Kristo Jesus. Na ang buhay sa mundong ito ay mapanlinlang, na ang buhay sa mundong ito, O Diyos, ay pansamantala. At ang mananatili lamang ay ang walang hanggan. Turuan po ninyo kami na wala po kaming aasamin pa sa mga bagay na panlupa, na kahit na po ito ay idinudulot mo sa amin, aming Diyos, tinatanggap namin ang may pasasalamat, ngunit tulungan po ninyo kami na kami po ay hindi matukso, na matangay sa lahat ng mga bagay nito, bagkus mananatili po na kayo ang sentro sa aming puso, sa lahat ng bagay. Ama, salamat po. Salamat po, aming Diyos. Panginoon, sa gitna po ng mapanlinlang na kapaligiran, bigyan po ninyo kami ng espiritual na mga mata na nakatingin lamang sa inilaan mo sa amin sa walang hanggan, na hindi po namin bibigyan ng pansin, Panginoon, ng mga kaakit-akit na mga bagay na lilinlangin lamang ang aming mga puso at kaisipan. Bigyan po ninyo ng kakayahan ng bawat isa sa amin na labanan ng tuksong ito. Bigyan po ninyo kami ng pusong ang tangi naming hahangarin ay ang kayamanan na mananatili sa walang hanggan, na naroon sa iyong walang hanggang kalwalhatian. Ama, salamat po. Salamat po, aming Diyos. Ama, sa aming pong paghihintay sa nalalapit mong pagdating, turuan po ninyo kami na patuloy na maging mapagmatsyag, na laging handa ang aming puso at espiritu, na kami po ay hindi matatangay na mga bagay-bagay ng sanlibutan ito. At titingin lamang kami kay Kristo, na siyang nagbuwis ng kanyang buhay para sa amin. Salamat po, Ama. Muli po, sa amin pong panimula ng isang panibagong araw, inilalagak po namin sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ninyo mga anak. Samahan po ninyo sila. Gabayan po ninyo sila, tanglawan ninyo landas na kanilang tinatahak. Na hindi po ninyo papahintulutan, Panginoon, na mayroong maligaw na landas. Bagkus matalanton nila ang matuwid na landas tungo sa iyong kaharian. Ilayo inyong mga anak sa lahat ng panganib, kapahamakan, tukso, anumang gawain ng kaaway, at maging karamdaman. Maghari po kayo sa bawat tahanan na kinaroroonan ng bawat isa. At patuloy po, Diyos, nabigyan po ninyo ng kaganapan ang pinakamabuti mong palatuntunan sa buhay ng inyong mga anak. Salamat po sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at paglulahati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.